Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap. Malapit nang maging mahirap. Malapit nang... Ayun, so napanood mo na rin ba yung video na yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos? At nung napanood mo, what is your instant reaction? Nagalit ka ba? Gusto mo na ba siyang sumulin? Nainis ka ba? Gusto mo na ba siyang kurutin? Or natawa ka na lang para maging happy-happy na lang yung buhay? Ako actually natawa na lang. And many times ko na siyang napapanood. Pag nadadaan ulit siya sa wall ko, natatawa ulit ako. Hindi para i-bash siya, kundi para magkaroon na lang ng good vibes yung mga words na yon sa isip ko. Kasi napakarami na ng stress na iniisip ko araw-araw. Ayoko nang magdagdag. At ako'y naniniwala na ito naman ay isang honest mistake lang talaga. A choice of words. Ganun ka-powerful yung words na ginagamit natin. Kaya medyo ingat-ingat na lang tayo sa pagsasabi natin, especially if sinasabi natin to para sa public. Alright? Hindi to para ipagtanggol si BBM or ipagtanggol yung kabilang side ng mga kalaban niya. This is just an honest reflection as a Filipino. Now, I have actually found two biggest truth in those words na sinabi niya. Una, napakaraming Pilipino pala na nasa laylayan. 2 millions na pala kami mahigit dito guys na mga mahihirap. Ganun pala katindi ang kahirapan. Kaya ang kahirapan ay hindi pala isang imagination. It is reality. Pangalawa, may batch 2 pa pala. May susunod pa palang magiging mahirap. Kaya ikaw, kung marami ka dyang pera, marami ka dyang maleta, or kung ano pa man, huwag kang kampante kasi pasunod na kayo. Joke lang. Pero kung ayaw mong sumunod, huwag mong subukan. Huwag mong iasa sa gobyerno ang pag-angat mo. Huwag mong iasa sa pamilya mo ang pagyaman mo. Huwag mong iasa sa community, sa municipality, kay kapitan, kay mayor, kay congressman, lahat ng mga bagay na pwedeng mangyari sa buhay mo. Iasa mo sa sarili mo at sa Diyos. Wala nang iba. Tanging ikaw, kalakip ng pananampalataya mo sa Diyos, ang magiging dahilan kung ikaw ay uunlad, yayaman at magiging successful sa buhay mo. Isang malaking realidad ng buhay, according to the life of Joseph the Dreamer, ay yung word na prosperity. Ang salitang prosperity ay madalas nating ikonokonek sa kayamanan, sa pera, sa alahas, sa kotse, sa bahay, at sa kung ano pa mga material things. Hindi masama ang mga bagay na yon at they are actually related. But honestly, ang kahirapan ay hindi the actual opposite of the word prosperity. Kapag binasa natin yung Genesis chapter 39, si Joseph na isa sa pinakamamahal na anak ng kanyang papa ay naging alipin ni Potiphar. Pero yung Genesis chapter 39 verse 3, in Potiphar's house, sabi ng Bible, Joseph as slave prospered in all the things that he did because God is with him. Grabe, no? Ibig sabihin, kahit ikaw ay isang alipin, pwede kang mag-prosper. Pangalawa, nung siya ay napunta sa prison kasi siya ay inaccused ng attempted rape na hindi naman totoo, alam natin yon. Pero in the prison, kinlaim pa rin ng Bible na siya ay prosperous. Sa Genesis chapter 39 verse 23, sabi doon, in prison, Joseph still prospered because God is with him. So ang realidad pala, tayo ay nagpa-prosper kapag ang Diyos ay nasa buhay natin. Ang original Hebrew word na ginamit doon sa word na prosper doon sa Genesis chapter 39. Ang word na ginamit ay shalak. Ang word meaning noon na literal ay to move forward, to advance, to succeed. In short, to not be stagnant. Yan. Stagnancy is the opposite of prosperity. Kaya ang prosperous, huwag mong ikukunik sa salitang mahirap. Kasi kahit ikaw ay nasa kahirapan na sitwasyon, pwede ka pa rin maging prosperous dyan kung nag-a-advance ka, kung umaangat ka, kung hindi ka nananatili sa kinalalagyan mo. Kung ano ka kahapon, dapat bagong nilalang ka ngayon at mas bagong nilalang ka bukas. Kaya mga kapatid, bilhin mo na yung aking 5 P's of Power. Nandito yung topic about prosperity. Yun ay last chapter ng aking book. Kaya, bilhin mo na to. Nasa Amazon Kindle lang to. At kung ayaw mo maging part ka ng batch 2 ng kahirapan, malapit ka na bang maging mahirap? Or matagal ka na dyan sa kahirapan? Or ayaw mong mapunta doon sa kahit saan sa dalawa na yun? Nasa iyo lang ang kasagutan. Always pray to God and God bless you all. Bye-bye.